Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers ay magbibigay tayo ng tanghalian sa ating mga alagang baboy. So while magbibigay po tayo ng tanghalian mga ka-farmers, please bear with me at i-share ko po sa inyo mga ka-farmers kung paano ba natin mapalaki ang kita sa pag-aalaga ng baboy. Marami na po ang nagsasabi mga ka-farmers na wala na daw pong kita sa pag-aalaga ng baboy, which is true po mga ka-farmers dahil nararanasan po namin yan. Kaya nga umabot kami mga ka-farmers na nagtitipid kami at humahanap kami ng mga diskarte o remedy kung paano kami makasave lalo na po sa feeds para mapakain lang po ng tamang dami ang aming mga baboy mga ka-farmers, yung hindi sila makukulangan sa pagkain. So dumating po kami dyan na naghahanap po kami ng mga iba't ibang diskarte mga ka-farmers para lang po makasave at sa ganon meron kaming kita sa pagbababoyan. Aside sa pagtitipid mga ka-farmers, naisipan po namin na mag-improve or magpalit ng breed or genetics ng baboy mga ka-farmers para mas malaki po yung kita namin sa pagbababuyan. So, paano ba ito makaapekto sa ating pag-aalaga mga ka-farmers kung magpalit po tayo ng breed or ng genetics? Itong sa amin mga ka-farmers, nakapagpalit po kami ng mga baboy nung pinasok po yung babuyan namin ng ASF. So, that's the time na we decided na ibenta na lang po yung aming mga inahin mga ka-farmers dahil kailangan din naman namin magpalit ng mga breed kasi hindi na maganda yung mga pinoproduce nilang biik mga ka-farmers. Hindi na siya ganun kaganda nung anak pa sila ng F1. Hanggang sa mag-ilang generation na mga ka-farmers, hindi na po ganun kaganda yung mga naiproduce ng mga biik ng aming inahin. So, nang pumasok po yung ASF, since meron kami isang fattener na meron symptoms ng ASF mga ka-farmers, nag-decide kami na ibenta na lang po ang lahat ng mga inahin. Habang tumatagal kasi mga ka-farmers, ang isang baboy kapag kahit na galing pa po sa F1 ang mga old generations niyan mga ka-farmers, basta mga ilang anakan na po siya at dun pa po tayo kukuha ng mga inahin, yung mga biik niyan mga ka-farmers, mga maliliit na po, hindi na po the same nung anak pa po ng F1. So habang tumatagal mga ka-farmers, magiging maliit din yung mga biik, yung laki niya mga ka-farmers, maliit siya at minsan kaunti na din yung inaanak ng mga inahin mga ka-farmers. Meron nang hindi makakaabot ng 10. So kung mag-iinahin ka at hindi aabot ng 10 ang mga biik, magiging lugi ka po niyan mga ka-farmers. Yan po yung katotohanan sa pag-aalaga ng inahin. Kaya ngayon mga ka-farmers na nagbalik na po kami sa pag-aalaga ng baboy, itong sa ngayon, mga pinafatining pa po yung inaalagaan ko. Meron ako ngayong pinapaabot ng finisher stage mga ka-farmers at meron din akong pang-litsunin. Pero, nakabili na po ako mga ka-farmers ng pang-inahin. Yet train po yung pinipili ko ngayon mga ka-farmers. Dati, yung inaalagaan kong inahin ay landrace, dorok at saka large white. Maganda din naman sila mga ka-farmers pero hindi pa ako nakatry kasi ng Piet Train. So, ngayon, sinubukan ko, nakabili ako ng isang biik na Piet Train mga ka-farmers. Sana magiging okay po yung resulta. Kasi marami din ang nagsasabi na ang Piet Train na inahin mga ka-farmers, maganda siyang mag-anak. Marami daw po siyang mag-anak mga ka-farmers at magiging mga malaki din yung kaniyang mga biik. Siksik daw po sa laman ang Piet Train mga ka-farmers, kaya ang mga biik niya ay maganda din gawing pang fattening. Kung magpapalit kasi tayo ng genetics or breed ng baboy mga ka-farmers, kailangan din tingnan din natin yung mga katangian ng baboy. Hindi yung basta-basta lang po tayong pumipili mga ka-farmers. Kailangan din na alamin natin kung ano yung katangian, yung heredity niya mga ka-farmers, yung sa mga inahin niya, hindi ba matapang or maganda din bang mag-produce ng mga biik, maganda bang mag-alaga mga ka-farmers. Yan po ang importante. Hindi po tayo pwedeng pumili lang ng pumili mga ka-farmers na gagawin nating inahin dahil dito po nakasalalay ang tagumpay natin sa pag-aalaga ng inahing baboy mga ka-farmers. I remember mga ka-farmers, meron din sana akong biik na napili ko na pang-inahin.
Landrace po siya mga ka-farmers. Maganda po ang pangangatawan niya, solid yung katawan niya mga ka-farmers, yung sa puwetan niya, yung sa tiyan niya, at yung sa talampakan niya mga ka-farmers, masasabi mo talaga na perfect siya na pang-inahin. Kaso, yung problema mga ka-farmers ay habang lumakalaki siya, lumalabas din yung hernia niya sa kanyang tiyan mga ka-farmers. So, ngayon, nasa grower stage na po siya mga ka-farmers. Manotice mo na talaga yung hernia niya. So, nagtanong ako sa technician kung okay lang ba na gagawing inahin kapag ang baboy ay merong hernia. Sabi niya po mga ka-farmers, hindi po. Dapat ikatay na lang siya or ibenta na pang fattening kasi kung gagawin ko pa siyang inahin mga ka-farmers, may possibility na kung mabubuntis na po siya, doon na po kami magkakaproblema mga ka-farmers dahil magiging malaki na po yung hernia niya at posible po siya na mag-explode or yung tawag ba nito, parang lalabas na po yung mga bitukan niya mga ka-farmers if ever ma-stretch po siya ng ma-stretch dahil magiging malaki po ang kanyang tiyan bunga ng pagbubuntis. Kaya dapat watchful po talaga tayo mga ka-farmers sa mga breed na aalagaan natin para magiging malaki po yung kita sa ating pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers. Kapag ang isang baboy kasi mag-aanak lang po siya ng below 10 heads, malulugi na po tayo mga ka-farmers. Kaya kung meron kayong mga baboy na ganyan po na hindi naaabot ng 10 yung anakan mga ka-farmers, better to change breed na po mga ka-farmers para hindi po masasayang yung pagod ninyo, yung pera, hindi po kayo malulugi mga ka-farmers in short. Honestly mga ka-farmers, kung nasa sitwasyon po tayo na i-let go yung ating inahin dahil hindi na siya magandang mag-anak mga ka-farmers, masakit po yan sa kalooban natin mga ka-farmers. Mabigat po talaga siya dahil na-experience ko po yan mga ka-farmers. Pero we have to think na kung hindi naman natin i-let go yung ating inahin, kaunti na lang po yung magiging biik niya mga ka-farmers at palagi po tayong magpapakain sa kanila. Mahal pa naman ang presyo ng feeds ngayon. So, paano na? So, we have to let go sa ating mga old breeds at palitan na po ng mga bagong breed mga ka-farmers para kikita po tayo ulit sa pag-aalaga ng baboy. Bilang backyard hog raiser mga ka-farmers, hindi po madali ang ganun na magpalit tayo ng mga breed ng baboy considering sa ating mga financial status mga ka-farmers. Pero kailangan talaga nating gawin ang ganyan mga ka-farmers para maka-experience din tayo, nakikita tayo sa pag-aalaga ng baboy. So, itong pinapaliguan natin ngayon mga ka-farmers, malapit na po silang mag-finisher stage. Kaso, marami pa kong grower na feeds mga ka-farmers, kaya yun lang muna yung pinapaubos ko. Balak ko kasi mga ka-farmers na pangkatay po sila sa May 14. Mag-dress meat po ako kasi fiesta dito sa amin. So, para maibenta ko sila mga ka-farmers na nasa tamang presyo. So, isa dito sa kanila ay gagawin ko sanang pang-inahin yung nagka-earn niya mga ka-farmers. Actually, nasasayangan po ako. Kaso, wala po akong magagawa mga ka-farmers. Kailangan talaga na yung gagawin kong inahin ay yung walang depekto, yung maganda ang katangian mga ka-farmers or yung maganda ang pangangatawan. Take note din mga ka-farmers na kung magpalit kayo ng breed, kailangan na yung malaman ninyo ang history ng biik mga ka-farmers. Hindi po magandang gawing inahin yung biik na yung ina niya ay mangangagat, hindi marunong mag-alaga ng mga biik mga ka-farmers at yung may history din na hindi magandang magatas mga ka-farmers. Dapat na magandang magatas, marunong mag-alaga ng mga biik at lalong-lalo na mga ka-farmers na maraming mag-produce ng biik. Depende po kasi yan sa breed ng baboy mga ka-farmers ang magandang mag-produce ng maraming biik mga ka-farmers. Since we're talking about maraming mag-produce ng biik, so ilan ba talaga ang dapat na biik ng inahin mga ka-farmers para tayo ay kikita? So, base sa experience namin, kailangan na yung inahin ay mag-produce siya ng 10 pataas. Merong mga inahin mga ka-farmers na mag-produce ng 12 to 16 piglets isang anakan mga ka-farmers. Yan po ang magandang alagaan na inahin mga ka-farmers dahil hindi ka po talaga malulugi sa pag-aalaga ng inahing baboy.
So, yan po ang dapat ninyong tandaan mga ka-farmers. Lalo na kapag backyard hog raisers lang po kayo tulad namin, aside sa pagtitipid mga ka-farmers, kung hindi na po maganda yung pinoproduce na mga biik ng ating inahin, dapat magpalit na po tayo ng breed mga ka-farmers para kikita po tayo ulit sa pag-aalaga ng baboy. Huwag po tayong magstay mga ka-farmers sa kaunti lang na mga biik na baboy. Magpalit na po kayo. So, yan lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana meron po kayong natutunan. Happy farming! God bless!